Ayon sa mga report, ito raw si Abu Tratter ay naghahanap pa rin ng paraan para ma-trade. Dahil mukhang hindi raw talaga ito kontento dito sa Magnolia Chicken Templados. Ngayon, kung sakaling ma-trade itong si Abu Tratter, alam natin maraming mga teams ang magkaka-interest dito. Ang tanong na lamang ay kung sino ang magiging kapalit. Dahil syempre pag-uusapan pa yan, depende yan dito sa Magnolia kung sino ang gusto nila. At syempre depende rin yan sa mga teams na makakausap nila kung magkakaroon sila ng agreement. Itong si Abu Tratter hindi masyadong nabigyan ng playing time dito sa Magnolia, kaya sabihin na natin na medyo bumaba yung kanyang trade value. Pero alam ng mga teams kung ano ang kaya nitong gawin, lalo na at syempre pag big man yan talagang gusto dito sa PBA. So yan ang aabangan natin. Ang maliwanag dito, kung ikaw ang Magnolia, gusto mo ng maximum value para dito kay Tratter. At pwede mo siyang i-offer doon sa mga teams na obviously nakulang ng center, katulad ng Phoenix Fuel Masters at itong NLEX Road Warriors, mga team na kulang sa big men. Pati na itong Blackwater Bossing. Kaya sa tingin ko, yan ang pwedeng pagpuntahan nito si Abu Tratter. Sa ngayon, kung ang maganda syempre kung ikaw Magnolia, i-trade si Tratter dito sa Phoenix kapalit ng first round draft pick nila. Pero ang tanong ay kung papayag ba itong Phoenix Fuel Masters dyan. Dahil alam natin na itong Phoenix ay ang taas ng value ng kanilang draft pick, lalo na at malalim itong darating na draft. So sa tingin ko medyo mahihirapan kung si Tratter lang ang i-offer ng Magnolia. Ngayon kung sasamahan nila ng ibang player, baka pumayag ang Phoenix. Ngayon dito sa NLEX, mas malaki ang tsansa na makuha nila si Tratter ng NLEX yan. Total, mas mababa naman yung draft pick ng NLEX, baka pumayag na si Coach Jong Wichiko. Dahil pagdating sa 6, baka wala ng big man na available. Sa ngayon, ang balita natin, itong Barangay Ginebra ay posible raw na i-trade na itong si David Morel at itong si Maverick Ahanmisi dito sa Terra Firma Jeep kapalit ng kanilang first round draft pick. Ayon dito sa reports na lumalabas, mukhang itong Terra Firma ay willing na raw na ibigay itong kanilang first round draft pick sa Barangay Ginebra. So, mangyayari straight up trade yan. Yung first round draft pick ng Terra Firma mapupunta dito sa Barangay Ginebra kapalit ni Maverick Ahanmisi at nitong si David Morel. Posible na isama yung first round draft pick ng Ginebra pero hindi pa yan natitiyak. Ang maliwanag dito, ang Ginebra kapag nakuha yung draft pick ng Terra Firma, meron silang mga desisyon na kailangan gawin. Ayon sa mga reports, number 1 si Justin Baltasar, number 2 si Cedric Fairfield. So ang Ginebra pipiliin kung sino number 3. Ayon sa reports, ang gusto raw ni Coach Tim Cone ay itong si Kaylan Tiongson. Ang medyo problema lang dito kay Kaylan, 32 years old na to at nagretiro na to sa basketball, so hindi natin tiyak kung ano ang kanyang magiging physical condition. Kung magbago isip ng Ginebra at ayaw na nila kay Tiongson, pwede nilang kunin itong si Kai Balungay na 6'7". O di kaya naman itong si Jonel Policarpio 6'5". At ang sabi ng iba, turo talaga ang masasabing isa doon sa mga top players sa draft na hindi masyadong napapansin. Nandiyan din of course, kung gusto ng Ginebra ng point guard dahil matanda na yung kanilang backcourt, si Evan Nel at si RJ Abarientos nandiyan, naka-ready na yan. And of course, alam natin, itong si Ben Phillips, 6'5 din yan, na pwede nilang makuha. So, ibig sabihin nito, maraming options sa Barangay Ginebra kung makukuha nila itong first round draft pick ng Terra Firma Jeep. Sa panig ng Jeep naman, kung makukuha mo si Maverick Ahanmisi, ang lakas ng backcourt nila, lalo na kung kasama niya si Stephen Holt at itong si Wami Tiongson. So, okay rin yan sa kanila.